Good day mga parikoy! Nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin. So sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Nasaan man kayo ngayon. At sa mga kaibigan natin dyan na bago dito sa ating munting channel, paki-like and subscribe na rin. At saka pindutin na rin yung notification bell. So ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa magkano nga ba ang sinasahod ng isang seaman according sa kanilang rank. So, ngayon, sa barko may tatlong department. Yung engine department, yung deck department, at saka yung galley department. Disclaimer lang po, itong sasabihin ko ay sarili ko lamang opinyon at kaalaman patungkol sa sahod ng isang seaman. Kasi yung sahod ng isang seaman hindi naman pantay-pantay, hindi pare-parehas. Nagdedepende po yan sa type ng barko, type ng manning agency, depende sa owner din. So, ayun na guys, simulan na natin. Parang excited na kayo dyan, malalaman kung magkano nga ba talaga ang sinasahod ng isang marino. Ang una nating tatalakayin ay yung sahod ni Deck Cadet sa Deck Department. Tayo muna mga sir at ma'am. So, si Deck Cadet ay sumasahod ng $500 every month. So, yung 500, i-multiply mo yun sa 50. Yun ang sahod ni Deck Cadet. So, i-multiply natin mga parikoy. So, ang sahod ni Deck Cadet is 25,000 kasi sa barko wala namang pamasahe, libre naman yung kain, libre pagkain doon pero nagrereklamo pa. Joke lang mga partner, pero minsan totoo yan eh. So yun, si Deck Cadet yung tinatanggap niya is $500 a month. So isusunod natin si OS. Magkano nga ba yung sahod ni OS or ni ordinary seaman? So si OS ay tumatanggap ng sahod mula $1,000 hanggang 1,300. Yun ang parang range niya lang ng sahod ng isang OS. So saan ba niyo gusto kukunin yung calculation natin? Sa mataas ba o sa mababa? So, ang ano na lang natin, yung i-calculate na lang natin mga parikoy, yung mataas. Siyempre, doon tayo sa mataas. So, 1,300 times 50. So, ang sinasahod ni OS every month is 65,000. Oh my God! Wow! So, isunod natin si AB. Magkano nga ba ang sahod ng isang AB? Ang sahod ng isang AB o ni able-bodied seaman, he can able to do everything on board the ship. Kasi nga, si AB nag-aakyat sa mga crane, maggrasa doon sa kable. Parang Spider-Man. Sumasabit sa gilid ng barko kahit gaano kataas. At saka si AB, siya yung driver ng barko. So, ang sinasahod ni AB, nagre-range ng 1,400 hanggang 1,800. So, kwentahin natin mga sir at ma'am. So, 1,800 times 50 po natin. So, ang sahod ni AB, nagre-range siya ng 90,000. Wow, laki mga parikoy 90,000. Pero minsan, yung iba nasa mababa, 1,300, 1,200, depende nga sa agency, owner at saka sa type ng barko mga parikoy. So, yung sinasabi ko lang dito, yung parang up na sahod ng isang AB. So, ang next natin si Boson. Si Boson, magkano nga ba ang sinasahod ni Boson? So, si Boson nagre-range ng sahod from 1,800 to 2,000 US dollar. Laki mga parikoy So, 2,000 US dollar mga parikoy times 50 po natin. So, nagsasahod si Boson ng 100,000 na tumataginting. Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga ka ba? Mga partner, mga ma'am at sir, sa mga kapitbahay ko dyan, yan ang sahod ni Boson. So, pero ito lang masasabi ko, hindi naman nila basta-basta nakukuha yung ganong sahod kasi nga, di ba, pag nasa barko ka parang yung isang paa mo nasa isang hukay na rin. Kasi nga, pag lumubog yung barko, diba, ang daming mga seaman na namimisin ngayon. So, mahirap din kitain yun kasi malayo ka nga sa pamilya mo. So, ganon talaga ang buhay ng isang marino. So, given na yun. So, pupunta tayo ngayon sa mga deck officer.
So, unahin natin si third mate. Magkano nga ba sinasahod ni third mate? So, si third mate, sumasahod siya sa pagkakaalam ko lang, nasa 3,200 hanggang 3,400. Pero depende yan sa kumpanya at saka sa owner at saka type ng barko, mga parikoy, mga sir at ma'am. So, 3,200 hanggang 3,400. So, 3,400 mga parikoy, i-times natin sa 50. So, ang sinasahod ni third mate, mga parikoy, ang laki. 170,000 mga parikoy. Ganun, kalaki ang sahod ni third mate. So, kaway-kaway dyan sa mga third mate. Hoy, magpa-soft drinks naman kayo dyan sa barko. Share your blessing mga parikoy. Stop! Stop! Sabi ko na stop! Kasi kung di ko pinay-stop yun, Ang sunod natin mga parikoy, si second mate. Magkano nga ba sinasahod ni second mate? So, si second mate, yung sinasahod ni second mate is around 3,600 hanggang 3,800 mga sir at ma'am. Yung mga kapitbahay ko dyan at saka yung mga kaibigan ko dyan na nagtatanong magkano nga ba sahod ni second mate. So, second mate, 3,600 hanggang 3,800. So, kwentahin natin yung 3,800 kasi doon tayo sa mataas. 3,800 times 50. So, ang sinasahod ni second mate, buwan-buwan, walang bawas. SS Pag-ibig PhilHealth lang. Around 190,000 mga sir at ma'am, mga kaibigan ko dyan, mga kapitbahay. So, 190,000. Yun ang sahod ni second mate. So, pataas ng pataas mga sir at ma'am. Yung mga mister dyan na deck officer. Uy, yung tinatago yung sahod nyo. Ngayon, alam na. So, pero ma'am, huwag mong awayin si sir kasi nga, hindi naman pare-parehas yung sahod ng isang marino. So, punta tayo kay Chiefmate. Siguro si Chiefmate, medyo malaki-laki yung sahod ni Chiefmate kasi nga si second mate pa lang, 190,000 na mga sir at ma'am. So, si Chiefmate, nagre-range ang sahod ni Chiefmate mula 7,000. Minsan may pa din dyan, mga 6,500. Pero, depende nga sa agency at saka sa company. Ulit-ulit na naman eh. At saka sa owner na rin ng barko, mga parikoy. At saka sa tanker, medyo malaki-laki. So, si Chiefmate, sumasahod siya ng range ng 7,000 hanggang 8,000 US dollar a month. So, 8,000 times 50 natin. Ayun, mga sir at ma'am, tumataginting na 400,000 naman yung sinasahod ni Chiefmate. Ang laki. So, kailan kaya tayo maging Chiefmate? Mahirap din kasi maging Chiefmate kasi lahat ng cargo operation, loading, discharging, sa'yo lahat, ballasting. So, sa mga nakakaintindi ng ballasting, alam nyo na yan. So, yung sunod natin, yung si Kapitan, si Captain. Si Captain, tinatawag namin yan siya na second owner ng barko. Kasi nga, Captain stands as an owner. What? Bro, what are you talking about, man? So, yung sahod ni Kapitan, mga sir at ma'am, nagre-range yan siya ng 8,000 hanggang 10,000 US dollar. Depende nga sa barko, depende sa agency, at saka depende sa owner. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. So, 10,000 mga sir at ma'am, i-times natin sa 50. So, ayan mga sir at ma'am, yung sahod ni Kapitan. Nasa 500,000. Kalahating milyon isang buwan. Grabe. Tapos, minsan may ibang malupit pa na Kapitan. Mga sir, magpakabait naman kayo dyan. Kaway-kaway naman sa mga Kapitan dyan. Sir, magpa-soft drinks ka naman sir. 500,000 pala sahod mo sir. So, isunod natin mga sir at ma'am is yung engine department na naman. So, sa engine department, yung sinasahod ng engine cadet, parehas lang yan sila ni deck cadet, nasa 500 US dollar. Pero pag ma-promote naman si deck cadet at saka si engine cadet, diretso na yan sa third officer. Di ba kanina nabanggit ko na magkano yung sahod ni third officer? Ang laki ng sahod ni third officer. So, sa mga cadet dyan, tiis-tiis lang muna mga sir. Mapunta din kayo, magkaroon din kayo ng guhit sa dito mga sir.
Tapos sa engine cadet, parehas lang din yan. Magiging port engineer yan pag ma-promote sila sa barko. So galingan lang mga sir at ma'am. Kasi may mga babae din naman na mga seafarer. So ayun, ang isusunod natin, si wiper. Magkano nga ba sinasahod ni wiper? So ang sinasahod ni wiper nagre-range din ng 1,000 hanggang 1,300 naman. Parehas lang sila ni ordinary seaman. So si wiper nagsumasahod siya ng 1,300, so times natin sa 50. Sinasahod ni wiper mga sir at ma'am is nasa 65,000 pesos a month. So ganyan kalaki ang sahod ni Sir Wiper. Kaway-kaway naman Sir Wiper dyan. Sunod yan magiging oiler na o di kaya motorman. Oiler/motorman, isa lang yan sila. So, si motorman na naman, magkano yung sinasahod ni motorman? So, nagre-range yan sa 1,400 hanggang 1,800. Kagaya ng sinasabi ko, depende sa barko, depende sa kumpanya, at saka depende sa owner ng barko. So, 1,800 times 50 natin. So, sumasahod si motorman ng around 90,000 pesos mga sir at ma'am. Libre na yung kain dyan, libre na yung bahay, nakakondo pa. Tapos minsan sa pagkain magreklamo pa si ma'am at sir. So, joke-joke lang yan. Pero minsan, yung joke masakit pag tinatamaan. Pero ayos lang yan mga sir at ma'am. Ganon talaga, real talk lang. Sa barko, ganon talaga eh. So, yung isusunod natin, si Peter. Si Peter, yung sinasahod ni Peter is around 1,800 hanggang 2,000 US dollar a month. So, si Peter, siya yung parang foreman. Kung sa construction, siya yung foreman ng mga trabahante. Siya yung dako-dako. Ang tinatawag sa barko, siya yung dako-dako sa engine. So, si Boson ganun din. Parang si Boson din yung foreman sa deck naman, sa kubyerta, sa deck department, sa mga ratings. So, si Peter sumasahod ng 2,000 US dollar times 50. Pareha sila ni Boson nasa 100,000 mga sir at ma'am. So, ang laki, di ba? Pero huwag kayo mainggit kasi nga, di ba, pinaghirapan nila yan eh. Lalo na sa mga officer, di ba, sinasabi nila, ang lalaki ng sahod. Hindi man lang nagpapasoft drinks. Pero, nasa tao na yan kung magbibigay. Kasi nga, minsan hindi rin natin may mga problema din yan, financial. So, ang susunod natin is si port engineer. Si port engineer ay sumasahod parehas lang ni third mate. Yun ang ka-level niya, si third mate. Port engineer sa engine, third mate yan sa deck. Parehas lang sila ng sahod, nasa 3,200 hanggang 3,400. So 3,400 times 50, nasa 170,000 yung sahod ni port engineer. Malaki ang sahod ng mga engine officer at saka deck officer. Kasi nga, di ba, ang laki din ng ginastos nila bago nakapasa ng board exam. So, at saka malaki na rin yung responsibilidad pag magiging official ka. So, ang isusunod natin is si third engineer. Magkano nga ba sinasahod ni third engineer? So, si third engineer sumasahod ng around 3,600 hanggang 3,800. So, 3,800 times 50 natin. Ayan siya mga parikoy, 190,000. So, ang laki, di ba? Pero pinaghirapan nila yan. Hindi naman na kung mo ganun nakalaki yung sahod, parang diretso na, ganun kaagad yung makamtan mo na sahod. Hindi naman. Pinaghirapan yan mga parikoy. Daan yan sa butas ng karayong. So, ang susunod natin is si second engineer. So, si second engineer sumasahod ng 7,000 hanggang 8,000. So, 8,000 times 50 natin is around 400,000. Oh my God! Parehas lang sila ng shipmate ng sahod at saka parehas din sila ng halos ng responsibilidad kasi nga si second engineer siya ay may hawak ng maintenance at saka yung mga siya humahawak sa mga tao. So, yun. Tapos ang isusunod natin is si
Chief Engineer. Magkano nga ba sinasahod ni Chief Engineer? Si Chief Engineer at saka si Kapitan halos pantay lang ng sahod yan, mga sir at ma'am. Sa mga kapitbahay ni Chief Engineer dyan, baka nagtatanong kayo magkano sahod. So, ang sinasahod ni Chief Engineer, nagre-range yan siya ng 8,000 hanggang 10,000. Nagdedepende na yan sa kumpanya, sa owner ng barko, at saka sa type ng barko. So, minsan nga malaki pa pag mga tanker o around mga 500,000 a month yung kinikita ni Chief Engineer. Oh my God! Wow! Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Kinikita ni Chief Engineer, mga sir at ma'am. So, laki di ba? Pero hindi naman basta-basta yung responsibilidad. Kasi nga sila yung may pinakamalaking responsibilidad sa barko, sa makina, si Chief Engineer. Si Kapitan naman, buong barko, kanyang responsibilidad. Kasi si Kapitan, under niya pa yan si Chief Engineer. So, ayun na mga parikoy, yun ang sahod ng mga seaman. So, pupunta na naman tayo sa Galley Department. Magkano nga ba sinasahod ni Chief Cook? Si Chief Cook, sumasahod ng around 1,800 hanggang 2,000 US dollar. So, kung i-multiply mo yan sa 50 yung 2,000 US dollar, mga sir at ma'am, nasa 100,000 yan. So, Ano ang sa inyo? Natamimi. so, pantay lang sila ni Boson, Peter at saka ni Chief Cook. So, under ni Chief Cook, si Messman. So, si Messman sumasahod ng around 1,000 to 1,300 US dollars. So, pantay lang sila ni Wiper, OS, at saka ni Messman. So, 1,300 times 50, around 65,000 a month yung sinasahod ni Messman. Ayun guys, sa mga kapitbahay ko dyan, mga kaibigan ko na nagtatanong ng mga sahod ng seaman. So, ayan, nasagot ko na. So, sana nagustuhan nyo tong vlog na to. Kung nagustuhan nyo, paki-like at saka subscribe yung munting channel natin. At saka paki-click na rin pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video na i-upload. Yung pindutin nyo mga sir at ma'am, mga parikoy, mga partner, yung bell button all para lagi kayong updated sa video natin. So, thanks for watching. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Sana lagi kayong gabayan ng Panginoon sa araw-araw yung ginagawa. So, thanks for watching guys. And guys, joke lang. What? Bro, what are you talking about, man? So, see you next vlog and have a safe voyage and God bless.